May usok ng insenso sa hangin, amoy lupa at halimuyak ng pinagsamang dasal at takot. Sa gitna ng madilim na kubo, isang matandang lalaki ang nakaluhod sa sahig. May hawak na lumang litrato, kupas na larawan ng batang lalaking nakangiti, suot ang damit na may butas sa balikat. Sa tabi ng litrato, may sinding kandila na nag-aalangan ng apoy, kumikislap na parang natatakot din. Ang labi ng matanda ay nagagalaw, mahina, parang inuusal ang isang panalangin na hindi para sa Diyos. Kung totoo ka, tulungan mo ako. Kapalit man ay ang kaluluwa ko. Yun ang unang gabi na nakita kong bumalik si tatay sa lumang ritual na matagal ko nang akala'y kwento lang ng matatanda. Hindi ko alam kung awa o takot ang unang umigting sa dibdib ko, pero mula noon, nagbago ang lahat. Si tatay, si Mang Ben, isang lalaking minsan ay pinagpala ng lakas pero binigo ng kapalaran. Magsasaka sa maliit na baryo sa Quezon, tahimik, magalang at halos walang kausap kundi ang hangin at ang lupa. 5 taon na siyang balo at mula nang mamatay si nanay, parang kasabay na ring nailibing ang tawa niya. Kada umaga, tahimik siyang umaalis bitbit ang kalabaw at sa dapit hapon, uuwi siyang basang pawis, may bahid ng putik sa mukha pero laging walang ani. Para bang isinumpa ang lupa namin, hindi tumutubo ang palay kahit anong dasal at halos lahat ng kapitbahay ay umiwas na ring magpautang. Sa baryo, sinasabing malas daw si tatay. Ako si Migs, ang panganay na anak niyang. Ako yung nag-alinlangan sa bawat pagkadapa niya, sa bawat gabi na tahimik siyang umiinom ng lambanog, titig sa kawalan habang pinipisil sa bulsa ang lumang rosaryo ni nanay. Madalas ko ring kausap si Andoy, kaibigan ko, ang uri ng kaibigang palaging may biro kahit sa gitna ng gutom. Siya yung nagbibigay liwanag sa bawat madilim na gabi namin. Pre, baka naman kailangan ni tatay mo ng swerte. Baka may duwende diyan sa lupa niyo, galit sa kanya. Natawa ako noon pero sa loob-loob ko may kung anong kumurot. Kasi sometimes, sa may katong ng palayan, may portion roon na ayaw lapitan ni tatay. Sabi niya, "Wag mong gagalawin yan, Migs. May nakatira diyan." Ngayon, akala ko, paraan lang niya para takutin ako. Pero nang minsang gabing tahimik, napansin kong may mga liwanag sa lugar na, yon, maliit. Parang mga baga na lumulutang, umiikot, tapos biglang nawawala. Noong sumunod na araw, hindi pumasok si tatay sa palayan. Nagkulong lang sa kwarto at nang sumilip ako, nakita kong tinititigan niya ulit yung lumang litrato. Yung larawan ng batang, nasa tabi ng punso, sa likod ng bahay. Larawan niya nung bata pa. "Tay, kanino po yung litrato?" tanong ko. "Kay sarili ko yan," answering her without looking back. "But yang araw na yan, hindi ko makalimutan. May isang nilalang na lumapit sa akin noon." "Nilalang?" She was quiet. Then she smiled weakly. "Isang mutya. Duwende raw siya pero maganda. Maliit pero ang mata parang buwan sa gabi." Hindi ko alam kung matatawa ako o maawang maniwala. Pero sa tono ni tatay, hindi yun biro. Para bang yung alaala, buhay pa rin sa isip niya at may bahid ng lungkot at pagnanasa sa bawat salitang binibitawan niya. Simulated noon, nag-iba ang gabi sa bahay. Tuwing 2:00 ng madaling araw, maririnig mo ang marahang kaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa mga dahon ng tuyong mais. Minsan, may tinig na mahina, parang babae. Tinatabunan lang ng hangin, pero ramdam mo yung lamig na kasama nito. One evening, sinabayan ako ni Andoy sa pagkuha ng tubig sa poso. "Pre, may nagkukuwento sa tindahan. May nakitang babae daw sa bukid nyo. Maliit lang pero parang kumikislap ang balat." "Tigilan mo nga yan, Andoy." "Hindi ako nagbibiro, Migs," sabi ni Aling Sita. Narinig daw niyang tinatawag ni tatay mo yung pangalan ng mutya. Tumigil ako sa pagbomba ng poso. "Anong pangalan?" Hindi raw niya marinig ng buo, pero may tunog na parang liway.
o liwanag. Pag-uwi namin, naabutan naming bukas ang pinto ng bahay. Nakahiga si tatay sa sahig, tulog, pero mahigpit na yakap yung litrato at ang kandilang kanina pa dapat ubos na. Pero ang apoy, buhay pa rin. Maliit, kulay asul. Lumipas ang mga araw at sa di maipaliwanag na paraan, biglang nagbago ang kapalaran ni tatay. Muling tumubo ang palay. Mula sa lupang dati ituyo, biglang sumibol ang mga tangkay, berde at masigla. Kahit ang mga kapitbahay, hindi makapaniwala. May nagsabing pinagpala na si tatay. May iba namang nagbulong na baka may nakipagkasundo. While getting older, ninaligiran ko rin bumabalik ang ngiti sa mukha ni tatay. But yung ngiting yon, hindi na yung dati kong kilala. May kakaiba, parang may lihim sa likod ng bawat titig niya. Isa pagoras tayo minsan, sa gitna ng gabi, maririnig kong naglalakad siya sa labas. Nakatayo sa ilalim ng punso, nakatingala parang may kausap. Minsan, naglakas loob ako sundan siya. Ang liwanag ng buwan ay parang ilaw sa entablado ng isang masamang panaginip. Nakita ko siyang may hawak na maliit na garapon, may laman na parang alitaptap na umiikot. Nakangisi siya habang nagsasalita sa hangin. Salamat sa suwerte, mutya ko. Hindi mo ako binigo. Kinabukasan, nasakpati si tatay. May bumibili mayaman ng mga palay niya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakabili siya ng bagong kalabaw. Sa baryo, pinag-uusapan siya, ang lalaking sinuwerte bigla na para bang hinipan ng hangin ng kayamanan. Pero samantalang lahat ay nasisiyahan, ako lang ang nakakakita ng mga gabing hindi niya natutulog, ng mga sandaling titig lang siya sa kawalan. Pinagmamasdan yung kandila sa altar na minsang umiilaw kahit walang sindi. Pre, andito ako kay Andoy, minsang nagiinuman kami sa tabing ilog. Kung totoo ngang duwende yang tumulong kay tatay mo, dapat mag-ingat ka. Ang mga ganyan, may hinihinging kapalit. Hindi ako naniniwala sa mga yan, replied I, pero kahit ako hindi nabuo ang boses ko. Uwi ko ng gabi ayon na idugtong kong nakabukas ang pinto. Walang ilaw. Sa taglamig ng dilim, nandito si tatay, nakaupo sa sahig, harapin ang altar. May mga kandilang napapaikot sa litrato at sa tala, yung garapon, walang laman. Tay? Hindi sumagot siya. Tinitigan lang niya ako at sa unang pagkakataon, nakita ko yung mata niya, malalim, parang nilamon ng dilim. Hindi ko na siya maramdaman, bulong niya. Umalis na siya. Sino po? Ang mutya. Pagkasabi niya noon, sudden chill ang nagbigay lamig sa paligid. Ang kandila'y apoy, kumislot sabay kumislot, tapos tinakpan ng hangin na walang hangin. At sa labas ng bahay may marahang halakhak. Babae, boses, maliit, pero malinaw. Ako ay hindi nakapagsalita. Napatitig ko lang sa tatay, samantalang ang anino nito ay gumagalaw kahit na hindi nakaulang siya. Sa edge ng mata ko may kumislap na liwanag sa punso sa labas. Nakatadhana siya ng hugis babae, maliit, nakamasid sa amin. Noon ay napansin niya, umiiyak si tatay, tahimik, pero umaagos ang luha niya. Tinitigan niya ulit yung lumang litrato. Sa kabila ng takot, may pagnanasa sa mata niya, parang gustong bumalik sa panahong siya lang at ang mutya. Kung may suwerte man akong natanggap, sabi niya sa boses na halos pabulong, baka hindi ko alam kung magkano ang kabayaran. Sa mula noon, hindi na naging pareho ang mga gabi namin. Minsan, sa tuwing papalapit ang ulan, maririnig kong tinatawag niya ulit ang pangalan ng mutya. Minsan, may mga alitaptap sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. At yung kandila, hindi na talaga namamatay. Sabi ng Andoy baka nasigaw lang na raw si tatay. Pero ako, hindi ko alam kung baliw nga ba o isa na rin siyang pinagligta ng isang nilalang na hindi na dapat kinilala. At noong huling gabing yon bago siya tuluyang nawala, nakita ko ulit ang litrato. Ngayon, hindi na lang si tatay ang nandun. May isa ng figurang nakatabi sa kanya. Maliit, maputi, nakangiti.
Parang babae. Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Pagkaraan ng gabi ng mga halakhak sa labas ng bahay, nagsimulang bumigat ang mga araw. Si tatay na dati muling nagkakaroon ng sigla, unti-unting nanahimik. Ang dating halakhak niya habang nag-aayos ng mga sako ng palay ay napalitan ng mahabang buntong hininga at ng mga gabing nakaupo siya sa balkonahe, hawak pa rin ang lumang litrato. Iba't ibang place marks ang nagawa sa amin ng nangyaring bulong. Pero nang nagsimula, parang may hawlat malamig na presensiyang nakadikit sa bawat sulok ng bahay namin. Ang mga pusa ng kapitbahay ayaw nang lumapit sa amin. Ang mga bata, kapag napadaan, laging nagmamadaling tumakbo. Sa baryo, unti-unting nagkalat ang bulong na si tatay daw ay may kasama na hindi nakikita. Ako, iniinsist ko na iniwasan ang pagtatakot. Hindi kasi ayaw ko naniniwala, kundi ayaw kong makatanggap na baka totoo nga. Pero isang gabi, habang narereklamuhan ko ang ilalim ng papag, may nahulog na bagay mula sa lumang baul ni tatay. Isang maliit na pouch na yari sa tela. Nang buksan ko, may laman itong malaberding butil na kumikislap sa dilim. Parang kristal, pero may hugis ng luha. Mutya, mahina kong sabi. Biglang buksan ang pinto ng kwarto ng tatay. Nakaharap siya ron, nakatingin sa akin. Walang emosyon, walang salita. Kundi ang mga mata niya parang may apoy. Baka masama pero may lalim ng takot at pagmamakaawa. Ibalik mo yan, Migs, utos niya, malamig. Hindi mo alam kung anong hawak mo. Agad kong sinara ang pouch at ibinalik sa baul. Nang akmang aalis na siya, nagdesisyong kong tanungin kung ano ang kinalamhanan ng kamay niya. Yan ang dahilan kung bakit ako nabubuhay pa, sabi niya bago bumalik sa kwarto. Kinabukasan, napadaan si Aling Lira, ang albularyo ng bayan. Isa siya sa mga matandang hindi natatakot sa mga asog bagay. Pumasok siya sa bakuran at nang maramdaman kong napigilan siya sa harapan ng bahay, tinawag niya ako. Migs, naririnig ko ang mga kaluskos mula rito gabi-gabi. Alam mo bang hindi na normal yan? Umiling ako. Si tatay po parang nagbabago na ulit. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tumig siya sa akin, then tingin sa paligid. May nilalang na nakatali sa bahay ninyo. At yung tali, hindi basta dasal ang makakaputol. Amay narinig ko ng tahimik. Ang mga salita na ibinigay niya ay parang mabigat na usok na bumalot sa akin. Kung ano man yung swerte ng tatay mo, kulay niya, may kapalit yan. At hindi palaging pera o buhay ang kapalit. Minsan, oras. Oras. Ayaw ko agad na intindihan ang ibig niyang sabihin. Pero sa gabi na yon, nagilipat ang mga kakaibang panaginip. Sa panaginip, nakatayo ako sa palayan. Tahimik, walang ihip ng hangin. Ang buwan, kulay abo. Sa gitna ng mga tanim, may batang lalaki. Malinaw na ako nung bata pa. Hawak ko ang parehong mutya. At sa harap ko, may babaeng maliit, kumikislap ang balat, pero umiiyak. Huwag mong kunin ang sa akin, bulong niya. Babalik ako para kunin kung anong sa akin. Pagbubukakin ko, basang-basa ng pawis ang unan ko. Sa labas, namanakin ko si tatay na hihagulgol habang nakakamay ng larawan. Hindi mo na ako naaalala, Mutya. Mula noon, paulit-ulit ang mga gabi. Parang umiikot lang. Araw, trabaho, gabi, pag-iyak ni tatay. Paulit-ulit, walang pagbabago. Maliban sa isang detalye, bawat araw mas nagiging mahina siya. Para bang tinutunaw ng liwanag na galing sa mutya ang kaluluwa niya. Hanggang isang hapon lang, pumunta ako sa ilog para manganhuli ng isda. Doon ko nakita ang ungit nila lang, isang lalaking kalahating tao, kalahating isda. Nakatitig siya sa akin mula sa gitna ng tubig, tahimik, pero malinaw ang mga mata. Kulay berde, parang sa mutya. Tao lang siya, mahina kong bulong. Pero bakit ganon ang tingin niya sa akin? Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi nagdudulot ng alon sa tubig.
Hindi mo pa nauunawaan, Migs, sabi niya sa tinig na parang hangin sa ilalim ng dagat. Ang suwerte ng ama mo ay hindi kanya, hiniram lang. At ngayon oras na para singilin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig. Ang mga mutya ng duwende ay mga kaluluwang ginising mula sa lupa. Kapag binigyan ka ng biyaya, kailangan mong ibalik. Pero ang ama mo hindi marunong magpaalam. Bago ko pa masundan ang sinabi niya, bigla siyang naglaho sa tubig. Parang bula. Naiwan ako ron, nanginginig, habang ang paligid ay tila naging mas tahimik kaysa dati. Pag-uwi ko, nakita kong nakatayo si tatay sa may punso. Wala siyang suot sa itaas at may bakas ng putik sa dibdib niya. Tay, sigaw ko, pero hindi siya lumingon. Nang lapitan ko, nakita kong may marka sa balat niya. Parang sugat na umiilaw ng mahina, paikot sa puso. Wala akong kasalanan, Migs, sabi niya, parang bata. Tinulungan ko lang siya, pero bakit siya nagagalit? Gusto kong yakapin siya, pero nang lapitan ko, may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Ang mga mata niya tulad na nakatingin sa ibang mundo. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na siya natulog. Minsan, maririnig ko siyang nag-uusap mag-isa. Minsan naman, marahan siyang kumakanta ng isang lumang lullaby, yung kanta ni nanay. Pero ang boses niya, hindi tunog sa kanya. Mas mataas, mas magaan, parang tinig ng babae. Kinabukasan, bihular ko naman si Aling Lira. Sinabi ko ang lahat, ang mutya, ang nilalang sa ilog, pati yung marka sa dibdib ni tatay. Tumahimik siya sandali bago kumuha ng lumang aklat mula sa kaniyang aparador. Binuksan niya ito at pinakita sa akin ang isang pahina ng mga lumang kasunduan, mga panata sa mga nilalang ng lupa. Ang sino mang tatanggap ng mutya ng duwende, sabi niya, ay nagiging tagapagdala ng kanilang hiling. Kung hindi mo kayang tuparin, ikaw mismo ang magiging kabayaran. Napalunok ako. Ibig niyo pong sabihin, si tatay, baka hindi siya sinuswerte, Migs. Baka ginagamit siya bilang sisidlan ng kapangyarihan ng mutya pag-uwi ko. Dala ko ang mga salitang yon sa isip. Sa bahay, nakita kong nakahandusay si tatay sa sahig, hawak ang pouch. Napatakbo ako, pero nang ilapat ko ang kamay ko sa balikat niya, bigla kong naramdaman ang matinding lamig, parang yelo sa loob ng katawan. "Huwag mong hawakan." Isang tinig ang bumulong sa tenga ko. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Pero sa gilid ng paningin ko, may nakita akong maliit na figura. Ang mutya, nakatayo sa dilim, nakamasid. "Hindi siya sayo," sabi ng tinig. "Isa lang siyang manghihiram ng swerte. At ngayon tapos na." Gusto kong umiikot pero walang lumabas na tunog. Sa halip, nakita kong minikislap ang mutya sa kamay ni tatay. At sa bawat pagningning nito, may bahagi ng balat niya ang nagiging parang lupa. Dahan-dahan, parang unti-unting binubura ng liwanag ang laman ng katawan niya. "Tay," yakap ko siya, umiiyak. "Ano pong ginagawa niyo sa sarili niyo?" Tumingin siya sa akin, may luha sa mata. "Migs, huwag kang matakot. Baka tulang ang paraan para matapos na." At sa isang iglap, biglang bumukas ang lahat ng kandila sa altar, sabay-sabay. Walang apoy, puro liwanag. Sa gitna nito may anyo ng babae, maliit, maputi, at umiiyak. "Hindi ko siya sinaktan," sabi niya sa tinig na parang awit. "Siya ang hindi tumupad sa pangako." Natulala ako. Ang mutya, umiiyak siya. "Anong pangako?" tanong ko. "Ang paglimot," sagot niya. "Ang bawat mutya ay nagbibigay swerte sa isang kaluluwa kapalit ng isa pang kaluluwa na pipili ng paglimot. Pero ang tatay mo pinili niyang tandaan ako. At yan ang sumpa." While she was talking, suddenly naitalaga sa aking isipan ang mga paulit-ulit na salita na sinasamba ko sa gabi. "Kung totoo ka, tulungan mo ako. Kapalit man ay ang kaluluwa ko." Yun pala ang simula ng lahat. Sinakay ng mutya ang tatapang papalapit kay tatay. Dahan-dahan, inilapat niya ang kamay sa dibdib niya at mula roon
Umilaw ulit ang marka. Sa isang saglit, parang gumaan ang paligid. Ang hangin parang huminga ulit. Mix, sabi ko sa kanya, kapag nawala ako, huwag mong hahanapin dahil ang bawat pag-alala muling magbubukas ng pinto. Kahapon noon, lumilipas ang liwanag. Si tatay nakatulog, ang mutya wala na. At naiwan ko sa kamay ko ang mutya. Ugat noong araw ay kulay abo na, nagmumula tulad ng abo ng alaala. Lumipas ang mga araw, muling tumahimik ang baryo. Sabi ng mga tao, sinuwerte pa rin daw si tatay kasi gumaling siya. Pero alam kong hindi na siya pareho. Parang isang bahagi niya ang naiwan sa dilim. Isang gabi habang natutulog siya, napansin kong muli siyang naglalakad palabas ng bahay. Sinundan ko siya. Sa dulo ng palayan, sa ilalim ng buwan, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng punso, pareho ng unang gabi. Tay? Tawag ko, hindi siya lumingon. Lumapit ako at nang abutin ko ang balikat niya, nag-iba ang hangin. Sa harap ko, hindi na si tatay ang nakatayo, kundi yung batang nasa lumang litrato, nakangiti, suot ang parehong damit na may butas sa balikat. Migs, sabi niya sa boses ng bata pero mata ng matanda, minsan ang swerte ay hindi biyaya, kundi paalala. Pagising ko, nasa higaan ako, pawis na pawis. Sabi ko panaginip. Pat sa mesa, nandun ang pouch. Bukas at sa loob nito, ang mutya ay muling kumikislap. Since then, hindi na umalis sa isip ko ang mga salitang paulit-ulit kong naririnig sa bawat hangin na dumadaan sa palayan. Kung totoo ka, tulungan mo ako. Kapalit man ay ang kaluluwa ko. Sa tiningnan ko kung ano ang nangyayari sa loob niya habang tititigan ako, parang may katiwalian na replika doon, ang mukha ni tatay, katiwakati, at sa kanang panig niya, ang mutya, magkahawak kamay. Kamuntin ko minsang naiisipan ko, maaari yun na ang kapayapaan niya. Kung gayon man sa mga gabi lalo't umuulan, sa bawat kidlat na pumalabas sa langit, naririnig pa rin ko ang marahang halakhak ng babae sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung panaginip lang, pero minsan kapag tinititigan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin, parang may aninong nakatayo sa likod ko. Maliit, kumikislap, at pabulong na nagsasabi, hindi pa tapos ang pangako. At doon ko naisip, baka nga may ilang swerte na mas mabigat kaysa sumpa. Kasi minsan, ang mga tinulungan ng mutya hindi talaga naililigtas. Sila lang ang unang binibilang. At ikaw ba? Kung sa'yo ipinasa ang mutya, tatanggapin mo ba? Simula na rin sigurado ang muling ililan ng mutya. Saklolo ang buhay ko sa dalawa. Isang paa sa mundo ng totoo at isang paa sa mundo ayaw kong paniwalaan pero sakloy-sakloy na bukas sa harap ko. Hindi ko na rin maipaliwanag kung bakit hindi ko maiwan ang pouch. Ilang beses ko nang sinubukang itapon, ilibing o sunugin pero tuwing gigising ako, nandiyan pa rin siya. Nasa bulsa ko sa kama, minsan nasa ibabaw ng dibdib ko. Parang binabantayan ako habang natutulog. Araw-araw sinusubukan kong maging normal, tumulong sa palayan, makipag-usap sa mga kapitbahay, ngumiti. Pero sa bawat kilos, pakiramdam ko may mga matang nakatingin. Sa gabi, kahit nakapikit ako, ramdam kong may nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik lang pero nandyan. Si tatay, nang siya ay umiingat mula ng matagalan, parang iba ang tao. Matapos siya, pero occasionally, suddenly, agad siya kakaway sa walang laman na hangin o kaya ay tatawa alone. May bumibisita sa akin, sabi niya one time. Yung mutya, hindi na siya galit, pero hindi rin siya umaalis. Bilang ba o ganun-ganun lang naman niya, subalit noong minsang gabi na umuulan, ninalis kong may liwanag sa labas, maikling, lalaro sa punso, at sa loob ng liwanag na, yon, may aninong mukha babae, tanong sa amin mula sa bayong dilim. Pinilit kong lumabas. Ang katawan ko, ayaw gumalaw pero sa loob ng dibdib ko parang may humahapdi, isang halong takot at awa na hindi ko maipaliwanag.
Every time nag-iisip ako ng nanay, mas masidhing lumulubog sa dibdib ko ang bigat. Nasa kaniya noon ay singsing, pilak, simpleng may ukit ng maliit na bituin. Nasa akin ngayon yon, tanging bagay na naiwan sa kanya. Hindi ko man lang siya nakausap bago siya namatay. Sabi ni tatay, inabot pa raw niya ang kamay ni nanay bago ito tuluyang huminto sa paghinga. Pero ako, wala ako ron. Takot ako noon sa ospital, kaya tumakbo ako. Hanggang ngayon, yun ang hindi ko mapatawad sa sarili ko. Minsan, habang hawak ko ang singsing ni nanay, nakatitig ako sa mutya. Mapapansin mong magkauri sila, parehong may sinag, parehong malamig kapag hinawakan, parehong tila may laman na alaala. At minsan kapag sabay kong hawak ang dalawang bagay, nakakarinig ako ng mahihinang boses, mga piraso ng mga salitang parang galing sa ilalim ng tubig. Migs, minsan sabi ng boses, ang paglimot ay hindi palaging kaligtasan. Napapitlag ako, pero walang ibang tao sa paligid. Ang mga anino sa dingding gumagalaw kahit walang hangin. Sa salamin, parang may sandaling huminto ang refleksyon ko, hindi gumagalaw kahit ako'y kumilos. Kinabukasan, dumalaw si Andoy. Halos 2 linggo na siyang hindi nagpapakita. Pre, sabi niya, ang daming naghahanap sa'yo sa baryo. Sabi nila, parang hindi ka na raw lumalabas. Ngumiti ako ng pilit. Marami lang iniisip, si tatay kasi hindi pa rin maayos. Pero napansin kong matagal siyang nakatitig sa akin. Hindi yung tipong titig ng kaibigan, may halong gulat at takot. Pre, sabi niya, may sasabihin sana ako, pero huwag kang magagalit. Ano yon? May nakita ako sa bahay niyo isang gabi. Akala ko si tatay mo pero iba yung kilos. Maliit, parang bata, pero kumikislap yung balat. Tapos biglang nawala. Ako'y hindi nagsumagot. Subalit sa loob ko, nagganap ang lamig. Gusto kong sabihin na guni-guni lang yon ni Andoy, pero paano kung hindi? Pagkaalis niya, tahimik akong naupo sa kama. Pinagmasdan ko ang mutya. Sa bawat kislap nito, naaalala ko si tatay, si nanay, at ang mga gabi ng halakhak sa labas ng bahay. Ang mga salitang paulit-ulit sa isip ko. Kung totoo ka, tulungan mo ako. Kapalit man ay ang kaluluwa ko. Sa tuwing naririnig ko yon, parang ako na ang tinatawag. Lumipas ang ilang araw at unti-unti kong napapansin na hindi lang mga gabi ang nagbabago. Maging ang araw, tila may kung anong kakaiba. Ang mga tao sa baryo parang lumalayo sa akin. Kapag dumadaan ako, tahimik sila. May mga batang umiiwas. May mga matanda na nag-aantanda kapag lumapit ako. Minsang pumunta ako sa tindahan, narinig kong bumulong si Aling Sita. Yung anak ni Mang Ben, baka may dala ring sumpa. Gusto ko ngang alitin pero hindi ko kaya. Kasi sa totoo lang, baka tama sila. Sa gabing yon, nagising ako sa iyak ng mga yabag sa labas. Akala ko si tatay, pero nang sumilip ako, wala siya sa kama. Lumabas ako at doon ko siya nakita sa harap ng punso, nakaluhod, nakatingin sa lupa. May kausap siya pero wala akong nakikita. Tay, tawag ko. Hindi siya lumingon. Tay, sino kausap niyo? Tahimik. Ilang segundo lang pero nakiramdam kong may bumigat sa paligid. Parang biglang naging makapal ang hangin. Tapos dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Yung mga mata niya parang hindi na sa kanya. Hindi mo dapat hawakan ang mutya, Migs, sabi niya sa boses na paos. Parang galing sa ilalim ng lupa. Dapat ay ako lang. Tay, ano pong ibig niyo? Bago ko pa matapos, marinig ko ang pag-iyak ng bata mula sa punso. Malambing pero malamig, parang yung tawa ng mutya dati, pero ngayon puno ng galit. Tumakbo ako palapit kay tatay, hinawakan ko ang balikat niya, pero sa sandaling yon, parang may kuryenteng dumaan sa kamay ko. Bigla akong nabulag sa liwanag. Pagmulat ko na walang kami napalay. Sa gitna ako ng isang madilim, walang hangin, walang tunog, pero may mga aninong naglalakad sa paligid.
Sa gitna ng dilim ay mayroon magkandisintisang batang umiiyak, suot ang lumang damit ng tatay ko nung bata pa, at sa tabi niya ang mutya, hawak ang parehong pouch. Hindi siya makaalis, sabi ng mutya, tinig ng hangin, ng tubig, ng lungkot. Binalik ko siya rito para maalala niya. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko. Anong ginawa mo sa kanya? Ang kaluluwa ay binubuo ng mga alaala. Kinuha ko ang mga sakit niya para bigyan siya ng suwerte. Pero ngayon, gusto kong ibalik. Hindi mo ba gusto yon? Ako'y hindi makasagot. Kasi totoo, gusto kong maulit ang dating tatay ko. Pero sa likod ng tinig ng mutya, may kung anong lamig na nagsasabing may kapalit ulit. Nang akmang lalapit ako, may kamay na humawak sa balikat ko, kamay ng bata. Huwag, sabi niya. Kapag tinanggap mo, ikaw na ang susunod. Pagdilat ko, nasa harap na ulit ako ng bahay. Si tatay nakahandusay sa lupa, humihinga pa, pero mahina. Sa kamay niya ang singsing ni nanay. Sa kabilang kamay ang mutya. Ngayon ay may bitak na, parang salamin na muntik ng mabasag. Itinabi ko siya sa kama at binantayan buong gabi. Bawat sandali ng katahimikan, parang may boses sa likod ng isipan ko na paulit-ulit na sinasabi, ang paglimot ay hindi kaligtasan. Kinabukasan, hinilingan ako ng albularyo, dala ang mutya. Pagdating pa lamang ni Aling Lira, uminso siya. Hindi ko na kayang hawakan yan, sabi niya. Ang mutyang yan, hindi na sa duwende galing. Isa na yang sisidlan ng kaluluwa. Anong dapat kong gawin? Halos pabulong kong tanong. Tumingin siya sa akin ng matagal. May takot sa mga mata niya. May dalawang pagpipilian lang. Isa, sirain mo yan at isama mo lahat ng alaala kasama ng ama mo. O dalhin mo yan sa ilalim ng punso at ipalit ang sarili mong pangalan. Tahimik ako. Hindi ko masagot. Dahil alinman sa dalawa, pareho lang ang katapusan. Mawawala ako o mawawala siya. Pag-uwi ko, binuksan ko ulit ang pouch. Ang mutya, mahina na ang kislap. Pero kapag inilapit ko sa singsing ni nanay, lumiliwanag ito. Parang tumutugon. Parang may gustong sabihin. Nang gabing yon, muli kong nakita sa panaginip si nanay. Nakatayo siya sa gitna ng palayan, basa ng ulan, pero nakangiti. Migs, sabi niya, hindi lahat ng sumpa ay galing sa dilim. Minsan, galing sa pag-ibig. Nang akmang lumapit ako sa kanya, bigla siyang nawala. Pagkabangon ko, nagkakaya ko na ang singsing at sa tabi ko ang pouch, talong bukas. Walang nanimutya. Nataranta ako. Lumabas ako ng bahay at sa dulo ng palayan, nakita ko ang liwanag na kumikislap, pareho ng dati. Sa ilalim ng punso may aninong nakaluhod, si tatay. Sa tabi niya may batang nakatayo. At sa likod nila ang mutya nakatingin sa akin, tahimik. Hindi ko na alam kung saan galing ang lakas ko, pero nilapitan ko sila. Kung gusto mong kunin ulit ang kapalit, sabi ko, ako na lang. Ngumiti ang mutya pero yung ngiti niya may lungkot. Hindi mo na kailangang ialay, matagal ka nang napili. Bago ko pa masabi ang kahit ano, biglang bumagsak ang hangin. Ang mga dahon, nagsayawan sa hangin na tila may sariling ritmo. Ang mga mata ni tatay muling lumiwanag, tapos unti-unti siyang tumingin sa akin. Anak, at yun lang. Isang salita pero puno ng lahat, pagsisisi, pagmamahal at pamamaalam. Pagkatapos noon, bumagsak siya at ang katawan niya dahan-dahang naging abo ng liwanag na hinihipan ng hangin. Ang mutya lumapit sa akin, iniabot ang kamay niya. Sa palad niya, bumalik ang mutya. Ngayon ay kulay pilak, pareho ng singsing ni nanay. Sa oras na hawakan mo ito, sabi niya, hindi ka na magigising sa parehong mundo. Pinilit ko siya, kapaliwanagan. Ilang segundong titigan na parang walang salita, walang hangin, lansa kong unawaan. Sa wakas, tinangkas ko ang mutya. Sa pagkabiba iyon, sumabog ang liwanag. At nasa gitna ng mga aninong umiikot, nakita-kita ko silang dalawa, si tatay at si nanay, magkahawak kamay, nakatingin sa akin, nakangiti.
Patawarin mo kami, bulong ni tatay. At patawarin mo rin ang sarili mo. Pagkigising ko, nasa kama ako. Kapayapaan ang kapaligiran. Sa table, nakatuntong si Singsing ng nanay at sa tabi nito, ang mutya, ngayon ay kulay abo na, walang sinag. Sa labas, maririnig mo lang ang ihip ng hangin at sa bawat hampas ng hangin sa dingding, may marahang tinig na bumubulong. Ang paglimot ay hindi kaligtasan. Sa sandaling iyon, napansin ko ang sarili ko sa salamin. Nakatingin, hindi gumagalaw. Sa leeg ko, nakasabit ang mutya. At sa likod ng refleksyon ko, may maliit na figura, nakangiti, kumikislap, tahimik. Pero sa mga mata niya, parang tanong, kung ikaw ang naiwan, pipiliin mo bang tandaan? Simula nang magising ako noong gabing yon, parang hindi na ako tuluyang bumabalik sa dati kong sarili. Kahit maliwanag ang araw, may aninong sumusunod sa bawat hakbang ko. Ang bahay namin, na dati puno ng katahimikan, ngayon ay tila nagbubulong. Mga pinto na kusang bumubukas, mga plato na gumagalaw ng walang hangin. At tuwing gabi, palaging nauulit ang parehong panaginip. Nasa palayan ako, tahimik, walang buwan. Sa dulo, may batang nakatalikod, hawak ang mutya. Dahan-dahan siyang lumilingon, pero bago ko makita ang mukha niya, may babaeng bumulong sa tenga ko. Ang paglimot ay hindi kaligtasan. Pagkagising ko, lagi kong maririnig ang iisang tunog sa labas ng bahay. Ang kaluskos ng mga yapak sa lupa, paikot, hanggang sa unti-unting nawawala kapag sumisikat na ang araw. Minsan, sa pag-iigib ko, may mga aso sa kalsada na biglang nag-aalulong sabay-sabay, parang may dumaraan na hindi ko nakikita. Minsan, yung mga ibon, biglang lilipad sa iisang direksyon para bang may paparating. Lahat ng ito, paulit-ulit, parang babala. Si tatay mula nang mawala ang katawan niya at naiwan lang ang mutya, hindi na muling nagparamdam. Pero tuwing gabi, nararamdaman kong nandyan siya. Kapag binubuksan ko ang mutya, may mahinang sinag na parang kumikilos at sa loob, minsan, may nakikita akong hugis ng kamay, umaabot, parang humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung tuluyan na nababaliw na ba ako, pero nagsimula na akong marinig ang boses ni tatay sa hangin. Migs, huwag mong hayaang maulit. Madalas sa puntong iyon, biglang papatayin ng hangin ang apoy ng lampara. Minsan, dumalo si Andoy upang bisitahin ako. Nakita ko sa mukha niya ang pagtakot pero pinipilit niyang matatag. Pre, may kakaiba sa bahay niyo. Kahapon, dumaan ako, walang ilaw, pero nakita ko isang babae sa loob, nakaupo sa may bintana. Akala ko nanay mo, pero natigil siya. Mali yung mukha, pre. Mali yung ngiti. Napalunok ako. Hindi ko na nabitaw sa kanya gabi-gabi. Nakikita ko rin ang parehong babae sa panaginip ko. Nakaupo sa bintana. Nakatingin sa akin habang hawak ang singsing ni nanay. Pinilit kong magising matapang pero sa totoo lang, parusa every night. Kapag pinikit ko ang mata ko, bumabalik lahat. Ang mga boses, ang mga liwanag at ang mutya. Hindi na siya kagaya ng dati, yung mutyang maganda at malambing. Ngayon, lumalapit siya sa panaginip ko na may mga mata ng abo at boses na parang umiiyak sa ilalim ng tubig. Migs, sabi niya minsan, hindi mo na maiiwasan. Sa bawat pagdilat ko, lalo ang pakiramdam na hindi nag-iisa ako. Minsan, habang nakaupo ako sa kusina, nakikita kong gumagalaw ang mga bagay. Ang singsing ni nanay, umiikot sa mesa. Ang mutya, umiilaw kahit walang ilaw. At sa bawat kislap nito, may mga aninong dumarating sa paligid, parang mga alon ng alaala. Noong araw na yon, binawi ko si Andoy sa albularyo. Tulungan mo kami, sabi ko kay Aling Lira, halos pakiusap na. Tinitigan niya ako mahaba, tapos tiningnan ang mutya. Malalim na to, sabi niya. Hindi lang to sumpa ng duwende. May ibang kaluluwa ng nakapaloob diyan. Paano po yun matatanggal? Tanong ko. Umiling siya. Kapag ang mutya ay nakaugnay sa dugo, kailangan ng kapalit na dugo para maputol ang ugnayan. Tahimik kami.
Si Andoy, hindi makatingin. Ibig sabihin, kailangan ng sakripisyo. Hindi sumagot si Aling Lira, pero yung tingin niya, sapat na. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Tiningnan ko si Andoy nakaupo sa tapat ng kandila. Pre, sabi ko, kung sakaling kailangan kong gawin yon, kung sakaling ako lang ang paraan para maputol to, tumigil ka, sabi niya. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi mo kailangang magbayad sa kasalanan ng tatay mo. Pero tahimik lang akong napatingin sa mutya. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman kong humihigop ito ng hangin, parang may buhay. Sa loob nito may mga hugis, mga mukha, kumikilos, umiikot. At sa gitna, nakita ko si tatay at si nanay. Biglang bumigat ang hangin. Ang mga kandila sabay-sabay na namatay. Mix, boses na pamilyar. Hindi si tatay, hindi rin si nanay. Isa yung boses ng mutya. Bakit mo pa rin ako tinatandaan? Sa harap ko may anyong liwanag na unti-unting naging hugis ng babae. Maliit, maputi, pero ngayon ang balat niya ay may basag na parang salamin. Hindi ka dapat nandito, sabi ko. Tapos na lahat. Ngumiti siya. Hindi pa. Ang pangako, hindi natatapos sa pag-ibig. Tuloy ito hanggat may nakakaalala. Napatras ako, ba't hindi ako makatakbo? Ang paligid biglang nagbago. Ang dingding ng bahay namin naglaho, napalitan ng mga ugat ng puno, ng lupa, ng mga mata na nakamasid. Parang buhay ang paligid. At sa gitna ng lahat ang mutya, hawak ang singsing ni nanay. Ito ang dahilan, sabi niya. Ito ang tali ng dugo ninyo. Hindi mo pwedeng kunin yan, sigaw ko. Pero nang akmang lalapit ako, bigla akong nahila pabalik ng malamig na hangin. Sa gilid ko si Andoy humawak sa braso ko. Pre, sabi niya, tumakbo tayo. Pero hindi kami makagalaw. Ang sahig parang humihinga. Mula sa ilalim nito may mga kamay na lumalabas, maliliit, parang mga bata, at bawat isa ay humihila sa amin pababa. Sa gitna ng pag-alala, maririnig mo lang ang mga boses ng mutya. Ang bawat alaala ay may kapalit. Kung gusto mong kalimutan, kailangan mong ibalik. Dahan-dahan kong nilabas ang mutya sa bulsa. Ngayon, kumikislap na ito ng mas matindi. At sa loob, may mga imahe ng mga taong hindi ko kilala. Mga mukha na umiiyak, mga mata na galit. Ano to? Ang mga kaluluwang kinalimutan, sagot ng mutya. Ang bawat swerte ay binuo sa paglimot ng iba. Si Andoy halos maiyak. Pre, anong ibig niyang sabihin? Tahimik lang ako, tinititigan ko ang mutya. Dun ko lang naintindihan, ang mga biyayang dumating kay tatay, hindi libre. Galing yun sa mga nilalang na tinanggalan ng alaala, mga kaluluwang isinakripisyo para may bagong mabuhay. At ngayon, ako na ang may hawak ng mutya. Ako na ang sisidlan. Bumalik kami sa bahay, tahimik pareho. Hindi na nagsalita si Andoy buong gabi. Ako naman, nakaupo lang sa harap ng altar, tinititigan ang singsing at ang mutya. Parehong may kinang, parehong nagmumula sa parehong pinagmulan. Isang pag-ibig na hindi natapos. Pagod na ako. Pero tuwing sinusubukan kong ipikit ang mata ko, bumabalik ang parehong panaginip. Parehong tanawin, parehong tinig, at parehong tanong. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Sa bawat pag-ulit ng tanong, mas bumibigat ang dibdib ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot. Kinabukasan, dinala ko si Andoy sa ilog. Doon sa lugar kung saan unang nagpakita ang nilalang na parang syukoy. Tahimik kami pareho, pero ramdam ko na pareho kaming nag-iisip ng parehong bagay. Paano kung yung sumpa hindi lang kay tatay nagsimula? While looking at the water, may sumulpot na image, ang refleksyon ni nanay. Numin siya sa kaming pilak, pero sa kaniyang mata, may luha. Anak, I stopped. Nanay? Migs, bulong niya. Ang pag-ibig na hindi natapos, nagiging tanikala. Bitawan mo na kami. Draw near si Andoy, nanginginig. Pre, wala kang kausap. Pagdalay ko naman sa tubig, wala na yung look.
Pero yung tubig pinuhang mainit, gaya ng may gumagalaw sa loob. At nang palapit ko ang kamay ko, may chili na kamay na tinutulin pabalik. Hindi mo sila mabibitawan, sabi ng voice of the mutya sa hangin. Dahil ikaw na ang tagapag-ingat. Mula pa noon, nagbabago lahat. Sa bawat gabi, mga aso sa baryo ay nag-aalulong, sabay-sabay. Ang mga ilaw sa paligid kusang namamatay. Ang mga kapitbahay nagsisimulang umiwas. Si Andoy lang ang nananatili. Pero pati siya, napapansin ko ngang nag-iiba. Minsan, bigla na lang siyang tititig sa akin ng matagal, walang salita. Minsan, maririnig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pre, sabi ko minsan, ayos ka lang ba? Ngumiti ito, mahina. Ayos lang. Pero minsan, parang may tinig sa isip ko. Sinasabi niyang tulungan kita. Pintingin ako nito. Anong tinig? Boses ng babae. Since then, hindi na naman siya ang dating Andoy. Sa gabi, maririnig ko siyang naglalakad sa labas. Pinubulong ang pangalan ng mutya. Minsan, sa umaga, makikita ko sa kamay niya ang mga marka, parang ugat na nagiging asul. At sa tuwing hawak ko yung mutya, pareho na lumalakas ang koneksyon namin. Pareho kaming hinihila papunta sa iisang dilim. Isang gabi, naabutan ko siyang nakatayo sa harap ng altar, hawak ang singsing ni nanay. Pre, anong ginagawa mo? Tanong ko. Wala siyang sumagot, nakatingin lang siya sa singsing, tapos sa akin. Alam mo bang pareho kayo ng mata? Sabi niya. Yung mutya at si nanay mo, parehong may ilaw sa gitna. Lumapit ako, pero nang akma kong kukunin ng singsing, ngumiti siya ng kakaiba. Baka ikaw talaga ang hinihintay nila. Biglang nabasag ang mga bintana. Ang hangin umikot sa loob ng bahay. Ang mutya kumikislap ng matindi. Sa bawat pagningning, may mga aninong sumusulpot sa paligid namin. Mga mukha, mga mata, mga kamay. Sa gitna ng lahat ang mutya, nakatayo sa altar, nakatingin sa amin. Isa lang ang makakaalis, sabi niya. Isa lang ang kailangang maiwan. Tumitig sa akin si Andoy. Sa unang beses nakita ko ang takot sa mata niya. Pre, kung ako man, tumigil ka, sabi ko, umiiyak. Hindi ako papayag. Ngunit sa labas nagsimula ng umulan ng putik. Ang lupa parang humahaplos sa bintana. Ang mga kandila isa-isang namatay hanggang sa ang tanging ilaw na lang ay mula sa mutya. Ngayon ay kumikislap sa pagitan naming dalawa. Ang mutya ngumiti. Ang tagapag-ingat, kailangang pumili. Tahimik, wala akong marinig kundi tibok ng puso. Nanay's pearls sa kamay ko, ang mutya sa mesa. Parehong nanginginig, parehong may sinag. Sa labas narinig ko ang mga aso, sabay-sabay na umalulong. Sa itaas ng bubong, may mga yapak. Sa pader, may mga aninong dumaraan. At sa loob ng bahay, ako at si Andoy, parehong hindi na sigurado kung sino ang tao at sino ang nilalang. Ang huling sinabi niya bago tuluyan dumilim ang paligid. Pre, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo para matapos to, papayag ka ba? At bago ako makasagot, muling bumalik ang boses sa hangin, malambing, malamig at pamilyar. Ang paglimot ay hindi kaligtasan. At sa gitna ng dilim, may dalawang liwanag lang na natira, ang mutya at ang singsing, magkatabi, pulang-pula parang humihinga. Sa labas may marahang halakhak ng babae. Tahimik pero malinaw, isa lang sa inyo ang makakalaya. Bago ako tuluyang magising, naramdaman ko muna yung lamig na parang dumadaan sa buto. Yung pakiramdam na may humihinga sa tabi mo, pero paglingon mo, wala. Ang una kong nakita ay yung mutya nasa sahig, nakatumba pero may liwanag pa rin, mahina, parang kumikindat sa dilim. Sa labas, tahimik ang mundo pero alam kong hindi na iyon yung mundo na iniwan ko kagabi. Ang amoy ng lupa, katulad ng sariwa pero may dugo. Ang mga pader ng ating bahay basag at sa bawat pitak, may lumalabas na liwanag. Kung parang ginisikap takpan ng dilim ang liwanag na gusto pang lumaban. Sa tabi ko,
Si Andoy nakahiga, walang malay, pero humihinga pa. Nilapitan ko siya, pinakinggan ko ang dibdib niya. Mahina pero tuloy-tuloy. Pre, gising ka na, kailangan nating umalis dito, sabi ko, nanginginig ang boses. Ang dilim-dilim ay dahan-dahang kumalawak, ngunit yung mata niya, hindi na mata ni Andoy. Mayroong parang anumang ningning, hindi puti, hindi pulang, kaya ang parang abo. Migs, nahitabat ko. Ginabayan ko siya. Sino? Hindi ko na itatanong, kasi biglang may sumingasing na hangin ng labas. Sigaw ang mga pinto at ang lampara sa altar sumabog ng liwanag. Sa gitna ng liwanag may anyo. Hindi na yung mutya na nakita ko noon. Ngayon, yung mukha niya parang basag na salamin at sa bawat basag may mga mata ng ibang tao, lahat nakatingin sa akin. Hindi pa tapos, she said. Hindi mo pa nababayaran ang utang ng dugo. I backed away. Hindi ako may kasalanan. She smiled, and with each smile there is an echo of voices of children crying. Hindi mo kailangang gumawa ng kasalanan para manahin ito. Dugo mo siya. Puso mo siya. Pagtingin ko kay Andoy, nakatayo na siya, pero yung katawan niya, parang may mga ugat na itim na gumagapang papunta sa leeg. Pre, sabi ko, halos pabulong. Hindi ako to, sagot niya nanginginig. May bumubulong sa isip ko. Sinasabi niyang, ikaw daw ang susunod. Lumapit ako pero umalis siya, umatras. Huwag kang lalapit. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan to. Sa sandaling yon, naramdaman ko kung gaano kabigat ang sumpa. Hindi ito basta halimaw o aswang lang. Isa itong kasunduan ng dugo. Isang paktong nilagdaan ng puso, hindi ng kamay. Muling nagsalita ang mutya. May dalawang kaluluwa sa pagitan ng liwanag at dilim. Isa lang ang pwedeng manatili. Hindi ako pipili, sagot ko. Hindi ako papayag. Ngunit sa bawat salita ko naririnig kong umiiyak ang bahay. Oo, umiiyak ang mga dingding, tumutulo ng likido, kulay itim. Ang lupa sa ilalim, gumagalaw, parang humihinga. Ang mga ilaw namamatay isa-isa hanggang ang tanging natitirang liwanag ay galing sa mutya sa sahig. Kinuha ko ito. Mainit, parang buhay. Paghawak ko biglang tumigil ang lahat, ang hangin, ang paggalaw, pati ang luha sa pader. Tahimik. Sa katahimikan may nakinig akong boses. Hindi na babae, hindi rin lalaki. Isang boses na katulad nung walang laman sa loob ng dibdib ko. Migs, kung tatakasan mo ang sumpa, ang mundo mo ang babagsak. Anong gusto mo sa akin? Tanong ko. Hindi ako ang gusto nila. Ikaw. Sa labas ng bahay, sasabayan mo na ang mga aso, nag-aalulong ng sabay-sabay, parang may nilalabanan. Sa kisame, may mga yabag. Sa labas ng bintana, may mga matang nanonood. Ang paligid, parang may hangganan na isang mundong hindi ko alam kung panaginip pa o bangungot na ang realidad. Pre, ang sabi ni Andoy, nanginginig. Kung sakali, kung ako man ang kailangan para matapos to, tumigil ka, sagot ko. Pero bago ko pa siya malapitan, bigla niyang hinablot ang mutya sa kamay ko. Hindi mo kaya to, sigaw niya bago tumakbo palabas ng bahay. Sumunod ako, sigaw ako ng sigaw, Andoy, ibalik mo, yan. Pero paglabas ko, iba na ang mundo. Yung baryo namin puno ng usok, walang araw, at ang mga bahay puro abo. Sa gitna ng kalsada si Andoy nakatayo, hawak ang mutya, umiilaw ng matindi, halos kainin ang buong paligid ng liwanag. Migs, sabi niya, baka ito lang ang paraan. Wag mo! Pero bago ko pa siya mapigilan, ipinasok niya ang mutya sa dibdib niya. Sumigaw siya ng malakas parang hinahati sa gitna. Ang katawan niya, kumikislot, at mula sa loob niya, may lumabas na liwanag. Pumailan lang sa hangin. At sa loob ng liwanag, nakita ko ang mga anino ni natatay, ni nanay, at ng mutya. Migs, boses ni nanay, bitawan mo na kami. Hindi ko kaya, sigaw ko. Pamilya ko kayo. Ngunit sa bawat salita ko parang mas lumalayo sila. Ang dugo, kailangang matigil.
Ang sumpa kailangang maputol. At nang tuluyang mawala ang liwanag, bumagsak si Andoy sa lupa. Walang malay, malamig. Ang mutya nasa tabi niya, basag. Pero sa loob ng basag na mutya, may natirang isang butil ng liwanag, kumikintab, parang pusong tumitibok. Sinundatan ako, nibugyo ko yung liwanag. Paghawak ko, bigla na ring mga lumipat lahat, mga bahay, ang hangin, araw na liwanag. Parang walang nangyari. Pero si Andoy, wala. Napigil ako sa walang makaugat sa kalsada, katabi ang butil ng mutya at doon ko lang nilimas. Hindi siya nawala. Siya na ang nasa loob ng mutya. Mula noon, tahimik ulit ang baryo. Walang nagsasalita tungkol sa nangyari. Pero tuwing gabi, kapag nakatingin ako sa mutya, naririnig ko pa rin ang boses ni Andoy. Pre, wag mong kalimutan. At paulit-ulit kong naririnig yung linya ng mutya sa isip ko. Ang paglimot ay hindi kaligtasan. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Kahit saan ako pumunta, may mga matang sumusunod, mga bulong sa hangin, mga hakbang sa likod ko. Minsan, habang naglalakad ako sa palayan, naririnig ko yung parehong tunog ng hangin mula sa unang gabi. Sa dulo ng daan, may batang nakatalikod, hawak ang mutya at nang lingunin ako, pareho kaming mukha. At doon ko naintindihan, hindi ako ang tagapagligtas, ako ang susunod. Mula sa araw na yun, hindi ko na iniwan ng mutya. Lagi ko siyang dala kahit saan. Para bang kung bitawan ko may mawawala ulit. Sa bawat gabi naririnig ko ang mga salitang iyon, paulit-ulit, parang alon ng sumpa na hindi na magwawakas. Ang dugo ay hindi natutuyo, hanggat may nagmamahal. At kung minsan sa gitna ng katahimikan, maririnig kong bumubulong si Andoy mula sa loob ng mutya. Pre, kung sakaling ako naman ang bumalik, handa ka pa bang tumulong? Tahimik ako pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na kayang sagutin. Kasi minsan, sa gabi, kapag tumingin ako sa salamin, hindi na ako sigurado kung kaninong mukha ang nakikita ko. Akin pa ba? O sa kanya na? At tuwing naiisip ko yon, bumabalik sa isip ko yung tanong na iyon, yung boses na nagsimula ng lahat. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Kasi kung minsan, hindi mo na kailangang pumili. Minsan, ikaw na lang talaga ang natitirang handa. At kung sakaling maramdaman mong may malamig na hangin na dumaan sa batok mo habang pinapakinggan mo ito, huwag kang lilingon. Baka hindi na ikaw ang tinitingnan niya. Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Ang dilim ay hindi lang basta kawalan ng liwanag. Minsan, ito ang tanging paraan ng mundo para ipaalala sa atin kung sino talaga tayo. Simula ng gabi iyon. Yung gabi na wala si Andoy at nagbasag ang mutya, hindi na muling bumalik ang tahimik na gabi sa buhay ko. May mga sandaling parang normal na ulit lahat. May araw, may hangin, may ingay ng mga manok sa umaga. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may kakaibang ritmo ang mundo. Parang humihinga ang lupa, parang may sinasabi ang mga aninong hindi ko pa kayang intindihin. Sa gabi, nakaupo na lang ako sa harap ng mutya, naubuti na lang maliit ng liwanag, halata ang buto ng gabi. Sa loob pa rin si Andoy, alam ko. Isang beses naririnig ko ang boses niya, mahina pero malinaw. Pre, huwag kang susuko, may hindi pa tapos. Anong hindi pa tapos? Tanong ko minsan, pabulong habang nakatitig sa mutya. Tapos na ang sumpa, wala na si tatay, wala na ang mutya. Ngunit sa labas, tumahol ang mga aso. At sa likod ng bintana may dumaan na anino. Isang pamilyar na anyo, maliit, maputi, at may basag sa balat. Lumapit ako sa bintana. Sa ilalim ng buwan nakatayo siya, ang mutya ng duwende. Pero ngayon, mas mahina ang liwanag niya. Para siyang nasusunog sa loob. Migs, bulong niya, may natira pa. Wala na akong kailangan gawin. Sigaw ko, nanginginig ang tinig. Ginawa ko na ang lahat. Ngumiti siya, mahina. Hindi mo alam ang pinagmulan, kaya akala mo tapos na.
Pero ang swerte ng iyong ama, hindi lang galing sa amin. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya, halos pumasok na sa liwanag ng bahay. Sa liwanag ng buwan, nakita ko kung gaano siya nabubulok. Ang mga mata niya, parang basag na salamin, may mga liwanag sa loob, mga mukha ng kaluluwa. May nilalang na mas matanda pa sa amin, she said. And she was the one who gave us the very first mutya, the mutya of the earth, the source of all the fortune and all the trades. Hindi ko alam kung bakit dahil sa pagkatakot o pagkalito, pero naramdaman ko unti-unting lumalamig ang kapaligiran. Ang hangin, bumibigat. Ang mga dingding ng bahay parang pinipiga ng isang puwersang hindi nakikita. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ko. Anong gusto mong mangyari? Gusto kong pumili ka, Migs. Pumili ng ano? Kung itutuloy mo ang sumpa o tatapusin mo ang mundo ng swerte. Walang alam akong ano ang gustong sabihin niya, pero naramdaman ko parang sumikip ang dibdib ko. Ang mga mata ng mutya biglaang naging puti at sa loob nito nakita ko ang mga alaala. Si tatay nagngangiti habang nagbubungkal ng lupa. Si nanay may hawak na singsing, si Andoy nagngangiti sa ilalim ng ulan. Lahat ng iyon unti-unting nagiging abo. Ang suwerte ng iyong ama, Mutya said, ay binili ng alaala ng kanyang mga mahal. Bawat ngiti, bawat pag-asa, lahat kinuha ng lupa para sa kanya. Kaya siya sinuwerte, kaya siya niligtas. Pero ang lupa may utang na kailangang bayaran. Tapak ko sa bibig ko. Ibig mong sabihin, lahat ng suwerte may kabayaran ng alaala. Ginusto na kong tumakbo labas ng bahay. Ang paligid puno ng alon ng hangin at aninong dumaraan. Ang mga puno naglalakad, umiikot. Parang bawat bagay ay may mata. Parang bawat anino may pangalan ko sa bibig. Tumakbo ako hanggang makarating ako sa ilog. Yung parehong ilog kung saan nawala si Andoy. Tahimik, walang hangin, pero sa ilalim ng tubig, may liwanag. Ang parehong liwanag ng mutya. Niluhod ko ang sarili ko sa pampang, nanginginig. Andoy! Sigaw ko. Kung nandyan ka pa, sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Walang sumagot. Pero sa tubig, unti-unting lumitaw ang mukha niya. Maputla, pero kalmado. Pre, sabi niya, wala ka ng pagpipilian. Isa sa atin ang kailangang manatili. Isa lang ang dapat mabuhay. Hindi, sabi ko, umiiyak. Hindi ko yan pipiliin. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang pumili. Matagal ka nang pinili. Nakita ko sa doon ko lang napansin ang liwanag mula sa ilalim ng tubig, dahan-dahang umaakyat, paikot sa katawan ko. Mainit, parang mga kamay na nakayakap. Ang mutya sa bulsa ko biglang umilaw at sa loob nito nakita kong gumagalaw ulit si Andoy. Migs, sabi niya, kung may natitirang alaala ng pag-ibig, yun ang kailangan nilang kunin para matapos na. Pag-ibig, bulong ko. Alin? Kanino? Ngumiti siya. Sa lahat. Biglang tumibay ang hangin at sa labas ng ilog may mga anino nagsisilabasan. Mga bata, matanda, mga mukha na katulad ng kilala ko, pero hindi ko makita kung saan. Sila ang mga kaluluwang isinakripisyo ng lupa, at lahat sila nakatingin sa akin. Isa-isang lumapit sila at sa bawat paglapit nila, felt kong nawawala sa akin. Mga alaala, mga pangalan, mga amoy. Ang mundo ko unti-unting nagiging malabo. Hanggang narinig ko ang huling boses ni Andoy, mahinang boses na parang gumikan sa loob ng puso ko. Pre, bitawan mo na. Pagdalit ko, walang nanaramdaman. Walang nakilala. Ang ilog, walang na. Ang lupa, tahimik. At sa kamay ko, iisang bagay lang ang nakalusot. Ang singsing ni nanay. Sa gitna nito may basag na mutya. At sa loob ng mutya may maliit na ilaw. Parang puso, parang mata, parang ako. Simula noon, araw-araw, lumalabas sa pag-iisip ko ang parehong tanong. Hindi ko alam sino ako, pero naiisip ko na may tunog sa loob ng pag-iisip ko na paulit-ulit na nagbabulungan. Ang paglimot ay hindi kaligtasan.
Ang alaala, iyon ang sumpa. At sa tuwing gabi, kapag may kumukugtong akin sa salamin, minsan nakikita ko si Andoy sa aba ko, minsan si tatay, minsan ang mutya. Pero kadalasan wala naman talaga sila, hangin lang, anino lang. O baka ako na lang ang anino. Ngayon sinubukan kong itago ang mutya sa ilalim ng lupa, malayo sa kahit sino. Pero kinabukasan, bumabalik ito sa ibabaw ng kama ko, may bahid ng lupa at luha. Minsan sinubukan kong itapon sa ilog, pero pag-uwi ko nasa bulsa ko ulit. At sa tuwing hinahawakan ko ito, may boses na nagsasalita. Hindi ka makakatakas. Dugo mo ito. Kaya ngayon nakaupo ako dito, sinusulat ang lahat ng ito. Hindi ko na alam kung totoo pa ba o kwento na lang. Pero kung sakaling mapanood mo to, kung maramdaman mong may malamig na hangin na dadaan habang nakikinig ka, tandaan mo itong babala ko. Huwag kang kukuha ng bagay na hindi para sa'yo. Huwag kang magtitiwala sa liwanag na galing sa lupa. At kung sakaling may makita kang mutya na kumikislap kahit walang araw, huwag mong hawakan. Kasi minsan hindi mo alam. Baka ikaw na pala ang susunod na sinuwerte. At sa dulo ng lahat ng ito, ang tanong na hindi ko pa rin masagot. Kung ang swerte mo ay kapalit ng alaala ng mga mahal mo, papayag ka pa rin ba? Kasi ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sinuwerte nga ba ako. O matagal na pala akong nilalamo ng lupa. At kung marinig mo yung mga aso ngayong gabi, sabay-sabay na tumatahol sa labas ng bahay mo. Huwag kang lalabas. Baka hindi lang sila ang nandyan. Baka ako rin. Ang hangin ngayong gabi, parang may dalang alon ng alaala. Amoy putik, amoy dugo. At sa pagitan ng mga huni ng kuliglig, may tunog ng mga yapak, mabagal, basa, at pamilyar. Simula ng huling beses kong isinulat ang lahat ng ito, araw-araw ay may kakaibang nangyayari. Akala ko noong una, ako lang ang nakakaramdam. Pero pati mga kapitbahay, napapansin na rin. Ang mga halaman nila, unti-unting natutuyo kahit umuulan. Ang mga manok, hindi na tumitilaok tuwing umaga. At sa gabi, lahat ng ilaw sa baryo, sabay-sabay namamatay, 3 beses, bago muling suminsi. Parang may kumakaway na ritmo sa dilim. At sa bawat pagpatay ng kuryente, naririnig ko siya. Hindi pa tapos, Migs. Boses iyon ni tatay. Hindi yung boses niya noong matanda na siya, kundi yung boses niya noong bata pa ako. Buhay, buo, mainit. Ngunit paglingon ko, wala naman. Mutya lang, nakahiga sa ibabaw ng lamesa, kumikislap sa sarili niyang liwanag. Kinuha ko ito minsan, mahigpit kong naghipon. Akala ko mararamdaman ko ulit yung takot, pero iba na ngayon. Parang kadalas na siya ay bahagi ng palad ko. Parang matagal ko na siyang kilala bago pa man ako ipinanganak. Bakit ka bumabalik? Tanong ko sa liwanag. Tahimik. Pero sa salamin sa harap ko, may kumikilos. Isang anino, pamilyar. Si Andoy. Nakatayo siya sa likod ko, basang-basa, may ngiti sa labi pero puno ng lungkot sa mata. Pre, sabi niya, hindi pa tapos ang utang. Ang mutya, hindi pa kumpleto. Napaatras ako, halos mabitawan ko yung liwanag. Anong ibig mong sabihin? Wala na akong maibibigay. Ngumiti siya, marahan, gaya ng dati. Hindi mo kailangang magbigay, kailangan mo lang maalala. Pagkasabi niya pa lamang noon, bumulaga ang liwanag mula sa samutya at nagbigla agad lahat ng amoy ng dating. Amoy ni nanay sa pagluluto ng tinola. Amoy ng ulan sa lupa sa paglaro namin ni Andoy. Amoy ng pawis ni tatay sa pagtatrabaho sa palayan. At sa ating nasa gitna ng mga liwanag at mga amoy, may narinig akong tinig. Hindi boses ng tao. Hindi rin halakhak ng demonyo. Isang tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay hindi nakakalimot. Pagdilat ko, wala na si Andoy. Wala na ang liwanag. Pero ang buong paligid ko, basa. Kahit walang ulan. At sa sahig may mga yapak. Maliit, mabibigat, paikot sa mesa kung saan nakahiga ang mutya. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Hindi rin ako nagbukas ng ilaw.
Kasi bawat bubuksan ko, may mga aninong nagdaan sa dingding. Aninong walang mukha pero may mga kamay. At sa mga daliri nila, may mga mutya rin sa iba't ibang kulay, sa iba't ibang hugis. Hanggang sa isang gabi, may kumatok. 3 beses. Mabagal, matigas. Hindi niya sinabi siya ay tunog ng tao. Parang bato sa kahoy. Hindi ko alam kung bakit pero binuksan ko ang pinto. At doon ko siya nakita. Isang matandang babae, nakasuot ng itim na saya at may bitbit na sako. Ang balat niya parang lupa, tuyo, pitak-pitak, at may mga lumalabas na ugat na parang puno. Pero ang mga mata niya, maliwanag, kulay berde, parang mutya rin. Anak ni Aling Rosa? Tanong niya. Tumango ako. Opo, bakit po? Ngumiti siya pero malamig. Hinahanap ka ng lupa. Nanginig ang tuhod ko. Anong ibig niyong sabihin? Binuksan niya ang sako. Sa loob, may mga buto. Hindi buto ng hayop, buto ng tao. May singsing, may piraso ng buhok. Kailangan nang ibalik ang suwerte sa pinagmulan, sabi niya. Kailangan mong pumunta sa ilalim. Anong ilalim? Tanong ko, pero bago pa ako makapagsalita ulit, kinuha niya ang kamay ko at ipinatong sa mga buto. Mainit, parang humihinga, at nag-aantay ako ng malakas na mga alaala, mga boses, mga sigaw, mga pangalan na matagal ko nang nakalimutan. Si tatay, si nanay, si Andoy, at sa gitna ng lahat may batang umiiyak. Ako, ang mutya, bulong ng matanda. Hindi ginto, hindi kayamanan. Alaala yan na kinulong sa anyo ng liwanag. Kapag sinira mo, babalik lahat ng nakalimutan. Napatitig ako sa kanya. At kung ibalik ko, magigising ang lupa. Anong mangyayari sa akin? Ang kinin niya dahan-dahan. Kapag ikaw ang nagiging tagapagdala ng susunod na suwerte, pero sa bawat suwerte, may kaluluwang mawawala. Wala akong alam paano lumimos na sa isip ko, kaya siguro dahil pagod na ako, kaya siguro gusto ko nang matapos. Nakuha ko ang mutya, ilapit ko sa dibdib ko at sa loob-loob ko, sabi ko, sige, kung kailangan kong bayaran, bayaran ko. Sa sandaling iyon naramdaman ko ang ikot ng hangin sa paligid. Ang lupa, pakilam ng kaluluwa. Ang ilaw sa mutya sumok sa balat ko, tuloy-tuloy hanggang puso, at doon ko narinig ulit ang tinig. Ang lupa ay hindi nakakalimot. Pagdilat ko, nasa gitna na ako ng parang. Walang bahay, walang ilog, walang buwan. Sa paligid wala pang mga aninong gumagalaw. Mga kaluluwang dati ay tao, ngayon ay liwanag. At sa harap ko si tatay. Bata ulit, nakangisi. Anak, sabi niya, ginawa mo na ang hindi ko nagawa. Pero tandaan mo, ang suwerte hindi kailanman libre. Sa bawat taong nililigtas mo may isa kang nakakalimutan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nanginginig. Ngumisi siya, sabay hawak sa pisngi ko. Hindi mo na ako maaalala bukas. At bago pa ako makasagot, tumunog ang lupa. Malalim, parang tibok ng puso. Ang mga liwanag sa paligid, unti-unting sumanib sa katawan ko. At sa gitna ng lahat ng iyon, bumukas ang lupa. Mula sa ilalim, may umakyat na liwanag. Berde, puti, ginto. At sa gitna nito, nakita ko siya muli, ang mutya ng duwende. Ngayon, mas malinaw, mas totoo, mas tao. Ngayon, sabi niya, ikaw na ang tagapagbantay ng suwerte, pero tandaan mo, Migs, ang suwerte ay hindi regalo. Isa itong pagsubok. Paano ko malalaman kung kanino ko ito ibibigay? Madali lang, sagot niya, nakangiti. Ibibigay ito sa taong gaya mo noon, wasak, takot, at umaasang may himala pa. At sa paglapit niya, itinuro niya ang singsing sa aking kamay. Yan ang hudyat. Sa oras na mawala ito, magigising ulit ang lupa at pagkatapos noon, nawala siya sa liwanag. Ngayon, taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Wala na akong tatay, wala na akong nanay, at halos hindi ko na maalala ang mukha ni Andoy. Pero araw-araw, may kumakatok sa pinto ko. Mga taong desperado, mga taong nawawala ng pag-asa. At kapag hinawakan ko sila, may liwanag na lumilipat. Pag alis nila, nakangiti na sila. Pero ako,
May nawawala sa isip ko. Unti-unti. Mga alaala, mga pangalan, mga dahilan kung bakit ko pa ginagawa ito. At tuwing gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang singsing sa daliri ko. May lamat na ito, unti-unti nang nagbibitak. At minsan, sa salamin, may nakikita akong mga mata, berde, malamig, nakamasid. Parang pinapaalala sa akin na hindi pa tapos ang lahat. Kasi sabi nga nila, ang suwerte parang apoy. Kung pinasa mo sa iba, may nasusunog sa loob mo. Kaya ngayon, kung naririnig mo to samantala pinapanood mo ang video, kung may mutya kang nakita o may alok sa'yo ang mundo, bago mo tanggapin, tanungin mo muna ang sarili mo. Kung kapalit ng suwerte mo ay ang mga alaala ng mga taong mahal mo, papayag ka ba? Kasi ako, hindi ko na maalala kung bakit ako nagsimula. Hindi ko pa rin alam kung kanino ko ito binibigay. Basta tuwing may kumakatok, binubuksan ko lang. At ngayong gabi, may kumakatok ulit. 3 beses. Mabagal. Matigas. Tok, tok, tok. Kung ako sa'yo, wag mong sagutin yan. Kasi baka hindi sila tao. Baka ako na yan. Ang unang umaga matapos ang huling pagtawag ng lupa ay tahimik. Masyadong tahimik. Walang huni ng ibon. Walang kalansing ng mga kawayan, kahit hangin ay tila takot dumaan. At ako, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang singsing na lumang ito na ngayon ay halos durog na. Hindi ko na alam kung ilang taon na ang lumipas. Wala ng kalendaryo sa bahay, wala na ring orasan na gumagana. Parang natigil ang lahat, naiwan lang ako, at ang mutya ngayon ay kulay abo na, parang bato na lang. Pero tuwing gabi, may kumikislap pa rin dito, saglit lang, parang hinga ng taong naghihingalo. Sa bawat pagkislap ko, pinambabalita ulit ng mga boses nila. Si tatay, si Andoy, si nanay, mga boses na matagal ko nang gustong kalimutan, pero ngayon ay parang nananabik akong marinig muli. Hindi pa tapos, pulong nila sabay-sabay. May utang pa ang lupa. At doon, unti-unting bumalik sa isip ko ang mga alaala. Hindi ng mga tao, kundi ng mga lugar. Yung baytrin na puno ng balete sa may dulo ng bukid kung saan unang lumabas ang mga duwende. Yung ilog na minsan kong tinakasan na ngayon ay tuyo na. At yung aging bahay ni Aling Berta. Yung matandang babaeng nagdala ng mga buto. Sabi nila, matagal na raw patay si Aling Berta. Pero kung ganon, sino yung nakausap ko noon? Lumabas ako ng bahay, bitbit ang mutya. Ang hangin, amoy paso, amoy lumang kahoy. Habang naglalakad ako papunta sa dulo ng baryo, napansin kong may mga bakas ng paa sa putik. Maliit, parang sa bata. Pero sobrang dami, paikot, na parang nagaanyaya. Hanggang sa makarating ako sa puno ng balete. Sa ilalim nito may hukay, malalim, parang hindi gawa ng tao. At sa paligid, nakatirik ang mga kandila, pero hindi nauupos kahit may hangin. Binalikan mo rin, sabi ng boses sa likod ko. Paglingon ko, si Andoy, pero hindi na siya gaya ng dati. Wala nang liwanag sa kanya, ang balat niya kulay abo. Ang mga mata parang walang laman. At sa gitna ng kanyang dibdib, may nakabaong mutya, berde, kumikislap. Andoy, bulong ko. Ikaw ba talaga yan? Ngumiti siya pero malamig. Ako pa rin to, pre. Pero ako na ngayon ang tagapagsingil. Tagapagsingil, tumango siya. Nung tinanggap mo ang mutya, binuksan mo ulit ang ugnayan ng lupa at tao. Pero may kulang. May isang kaluluwang hindi na ibalik. Kanino? Tanong ko. Nanginginig. Tumawa siya, mahinang tawa na parang may kasamang luha. Sa'yo. At doon ko lang napansin, wala na pala akong anino. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, wala akong refleksyon. Ang mga kamay ko, unti-unting nagiging malinaw, parang usok. Andoy, ano to? Sigaw ko. Bakit ganito? Ginawa mong tagapagdala ng swerte ang sarili mo, Mix. Pero ang tagapagdala, hindi pwedeng mabuhay sa parehong mundo ng mga nililigtas niya. Lumapit siya, marahan. Kaya ngayon, kailangang pumili ulit ang lupa, ikaw o sila.
Hindi, sabi ko. Hindi ko hahayaang may mawala na naman. Ngumiti siya pero sa mata niya may awa. Hindi mo na mapipigilan, hindi mo na rin mababawi, at biglang gumalaw ang mga kandila. Ang apoy nagsama-sama, nag-anyong liwanag na paikot sa hukay. Mula sa ilalim, may umangat na kamay, puti, mahaba, at may mga ugat na parang puno. Isa pang kamay, isa pa, hanggang mabuo ang isang katawan. Malaki, puno ng liwanag, at sa mukha nito walang mata. Ang lupa, bulong ni Andoy, ang tunay na mutya. Napaluhod ako, hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng presensya nito. Ang hangin parang nahati sa dalawa, ang oras parang huminto. At mula sa nilalang na iyon, narinig ko ang boses na dati ko nang narinig noon, yung boses sa ilalim ng ilog. Ang alaala ay binayaran, ang swerte ay naibalik, pero ang puso kailangang pumili. Nanginginig kong tinanong, anong pipiliin ko? Kalayaan o alaala? Ngayon ko lang naintindihan ang ibig sabihin. Kung pipiliin ko ang kalayaan, mawawala na lahat ng alaala ko. Kung pipiliin ko ang alaala, mananatili akong nakakulong sa mundo ng mga anino. Tumingin ako kay Andoy. Kung ako mawawala, ikaw na ang magpapatuloy. Tumango siya. Ako na. Pero wala ka nang babalikan. At sa huling pagkakataon, ngumiti ako. Matagal na akong walang babalikan, pre. Hinawakan ko ang mutya. Ang liwanag nito sumiklab, pumutok sa gitna ng dilim. Ang lupa, umuga. Ang mga kandila sabay-sabay namatay. Sa huli ng sandali ko, naramdaman kong bumabalik lahat. Ang amoy ng lupa, ang halakhak ni tatay, ang mga mata ni nanay, ang ngiti ni Andoy noong una kaming tumakbo sa ulan. Lahat ng iyon, sumiksik sa dibdib ko, sabay sumabog sa hangin, parang huling tibok ng puso ng lupa. Pagmulat ko, wala na ako sa puno. Nasa gitna ako ng malawak na parang maliwanag, walang hangin, walang tunog. Sa mga harap ko, nanay. Bata, maganda, may dalang basket ng tinola. Lumapit sa akin, hinaplos ang pisngi ko. Anak, sabi niya, tapos na. Pwede ka nang magpahinga. Ngunit bago pa ako makasagot, may boses ulit mula sa likod. Malambing, mahina. Hindi lahat ng natatapos ay tuluyan. Paglingon ko, nakita ko si Andoy. Ngayon, buo na ulit, may ngiti, pero may lamat sa kanyang dibdib kung saan nakabaon ang mutya. Hindi ito katapusan, pre, she said. Ito ang simula ng panibagong siklo. Bawat mutya may panibagong tagapagdala. At doon ko lang napansin, may batang lalaki sa tabi niya. Mga 8 taong gulang, payat, marungis, pero may mga mata na parang akin. Siya, sabi ni Andoy. Siya na ang susunod. Ngumiti ang bata. Tatay Migs? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya at sa sandaling iyon, naramdaman kong unti-unti akong nagiging liwanag. At bago tuluyang maglaho, tiningnan ko ang singsing sa kamay ko. Ngayon ay buo ulit, walang lamat, kumikislap ng berde. Bago magdilim, narinig ko ang huling bulong ng lupa. Ang alaala ay bumabalik, ngunit ang lupa, hindi nakakalimot. Ngayon, kung naririnig mo ang kwento kong to habang nakikinig ka sa dilim, kapag biglang may humangin sa batok mo o may mutya kang nakitang kumikislap sa lupa, huwag mong galawin, huwag mong dalhin, at kung marinig mong tinatawag ang pangalan mo sa pagitan ng mga kuliglig, tumingin ka sa paa mo. Kung wala kang anino, ibig sabihin, kau na ang pinili ng lupa.